Share ko lang yung experience ko dito guys, bakit self-mastery. Yung trading. Dito, share ko na lang din yung pinaka-snippets, small snippets, dahil lumubo na sa 3.2k yung ating loss for the last 30 days. Ayan, pero ito yung last 7 days natin. No? So, share ko lang dito yung performance stats ko dahil na-share ko yung losses natin noong mga nakaraang araw. No? So, ang dami ding mga nagtatanong how I handle my losses. So, I just share my experience, my losses for the past couple of days and the last 30 days. No? Pero, as we can see dito, total profit natin kahit paano nasa 10k pa rin. No? So, kaya na bahala kung paniwalaan nyo itong performance stats natin kasi pwede naman ito na gawing inspect element. Pero, it's up to you guys. No? Pero ito yung pinaka-data natin. Last 7 days and yung last 30 days natin. So, isa sa mga approach ko before when I started na gusto ko matuto ng trading. Sumasali ako sa mga offline events, no? Para meron akong mga kausap, ma-share nila yung experience nila, as well as magkaroon ako ng insights or ideas din sa end ko, no? Sumasali din ako sa mga group, sa like Facebook group, sa Telegram, Discord, para makapagtanong-tanong dahil zero knowledge din ako. Isa lang siguro sa magiging kaibahan ngayon compare before, sobrang konti lang before talaga nung mga nag-share ng insights as well as yung mga experienced trader sa community, no. So karamihan dati mga OG talaga, yung early stage 2016, 2017, 2018, no. So during that time, yun yung ginawa ko na approach just to have an insights kasi iba pa rin yung wisdom nung mga experienced trader nung mga ang dami nang napagdaanan sa market. So ganun yung ginawa ko. Pero once na tumungtong ka sa battleground ng charts, doon na magsisimula na lahat ng executions mo, hindi ka na nila matutulungan kahit meron ka pang pinakamalupit or pinakamagaling na kaibigan or nagtuturo sa iyo, hindi ka na niya ma-assist doon mismo sa battleground, o ikaw na mismo yung papalag sa market. Isa ito bakit ko na-share na self-mastery yung trading, dahil once na nasa battleground ka na, emotions ang kalaban mo, hindi yung charts or hindi yung ibang tao, no? So yung greed, fear, impatience at overconfidence ang madalas na nagiging dahilan ng losses. So I'm just be transparent naman, I just share my losses. Na-encounter kong mga yan, no? Tao lang din naman ako, and hindi naman tayo immune or vulnerable tayo sa mga ganyan. So kung di mo kaya i-handle yung mga or i-handle yung emotion mo, kahit gaano ka pagagaling sa analysis, gaano ka kagaling sa communication skills mo, kahit gaano ka kagaling sa fundamental, once na ma-overtake ka ng emotion, matatalo ka pa rin, no? So yun yung isa sa mga napansin ko in trading. Emotions ang kalaban. So mahalagang i-mention ko rin siguro dito yung disiplina, no? So, kailangan meron kang trading plan. So, we incur losses dahil sa mga stop loss. And yung stop loss is one of the trading plan yan. Target profit, kasama yan. So, challenging siya na sundin, no? Dahil ang hirap sumunod kung sakto na sa harap mo yung opportunity pero wala sa plano. So, self-mastery ang kailangan para sundin talaga yung sarili mong rules. Pagiging consistent, isa din sa na-observe ko dito for the past couple of years trading. Lahat kayang kumita sa isang trade, pero hindi lahat kayang maging consistent, no? Ang consistency galing sa routine yan, proper mindset, tapos yung mastery mo sa sarili mo. Kaya I always keep mentioning yung experience is very important, dahil once na meron kang vital experience,
mas madali mo ma-adapt yung consistency, no? So, isa pa sa mga napapansin ko ngayon, madaming mga kaka-start lang din sa crypto. Sobrang active nila ngayon dahil maganda yung market, no? Pero nung bear market ay naka-hibernate mode sila. So, yung pag-control ng ego, so madaling ma-hype o ma-tempt mag-revenge trade kapag natalo, no? So, kailangan mong tanggapin yung losses, hindi ipilit, at hindi ipakitang lagi kang panalo. That's why I share my losses dito sa ating YouTube channel. And isa yon sa mga pagiging or pag-acknowledge ng self-mastery, no? Yung pag-control sa ego. So, madaling sabihin na pwede kang magkaroon ng profits or pwede kang maging profitable. Pero kapag wala yung mga na-mention ko, I think sobrang challenging yan. And sa market, dito sa trading, no, continuous learning pa rin. Self-mastery ang pagiging humble, na aminin na laging may bago kang dapat matutunan kahit ilang taon ka na sa market. So, it's a part of self-mastery, yung continuous learning. So, sa madaling salita, I always remind myself dito na hindi charts ang totoong laban, no? Kalaban mo, it's all about yourself. Kundi yung sarili mo. Yeah, kapag na-master mo na siguro yung sarili mo, kasama yung mga na-mention ko kanina, like discipline, patience, emotions, and I always keep mentioning yung experience talaga malaking bagay yung experience Once you have experience, you acknowledge your mistakes, mas magiging malinaw yung trading decisions mo na. So, iyon. This is a short video lang dahil gusto ko lang din naman i-share yung experience ko dito and i-share yung performance stats ko for the past couple of days and 30 days, no? So, yeah, feel free to comment kung meron kayong mga questions. Binabasa ko yung comment nyo. I just share dito nung experience ko, yung losses ko, yung journey ko sa trading, as well as to acknowledge as well yung mga questions nyo dito, guys, no? So, you can also join sa ating Telegram group. Lalagay ko na lang sa description ng video na ito. It's totally free. You can just ask questions doon on the spot. And yun lang, guys, no? Maraming salamat ulit sa panunood dito. Hope you get some insights, ideas sa video natin today. Yun lang. Peace out. Bye for now.